Maagang pinilahan ang bentahan ng 45 pesos per kilong bigas sa Maynila. Para sa update, live na magbabalita si Francis Orso mula sa Kadiwa Store sa opisina ng Bureau of Plant Industry sa Malate. Francis, anong klase ng bigas yung ibinebenta na 45 pesos per kilo nga? Nakamute ka, Francis? Ayan, Cheryl, itong tig 45 pesos na bigas bilang bahagi ng Rice for All program ng Department of Agriculture ay well-milled at imported rice. At kung itong bigas nga na ito, mas makakamura sila ng up to 10 pesos, Cheryl. Kasi kung ikukumpara natin yung bigas sa merkado na well-milled rice, nagkakahalaga yan ng up to 55 pesos. Kaya yung hanggang 10 piso na matitipid nila, malaking tulong para nga doon sa mga tight ang budget. Mula pa kanina alas 8 ng umaga, Cheryl, marami na ang mga nakapila dito sa Bureau of Plant Industry Kadiwa Store. Pero as early as 7 a.m., marami na yung senior citizens na naunang pumila para nga sila yung unang makakuha at maka-avail nitong murang bigas na 45 at 29 pesos, Cheryl. Okay. Ano yung kinaiba nito sa 29 pesos nga na per kilo na nauna nang ibinandera ng Department of Agriculture? At meron pa bang ibinibentang bigas na 29 pesos nga? Yes, Cheryl, itong 29 pesos ay stock mula sa National Food Authority or NFA at hanggang ngayon, meron pa rin silang ibinebentang tig 29 pesos na bigas. Pero Cheryl, ito ipapakita ko lang din. Sorry, medyo nawala. Yan na. Saglit lang, Cheryl. Ayan, ipapakita ko lang din itong tig 45 pesos at 29 pesos na bigas. Ayan, yung difference nito kung pag-uusapan natin yung quality, itong 45 ayon sa DA, mas mabango at mas maputi yung mga bigas. Actually, kung titingnan natin dito, although hindi lang siya kita sa camera, mas maputi at mas mabawasan yung mga manilaw-nilaw kung compared dito sa 29 pesos na makikita natin may mga butil na madidilaw, Cheryl. Pero sinabi naman, sinubukan nilang isahin itong dalawang bigas na ito. Parehas naman daw, Cheryl, na maalsa yung dalawang bigas, Cheryl. Yung 29 pesos na kada kilo ng bigas, limitado lang ba ang maaaring bumili niyan? Yes, Cheryl, yung 29 pesos ay limited lang para sa mga vulnerable sector kasi dahil nga ang programa ng DA dito ay makatulong dun sa mga mahihirap, lalo na yung mga miyembro ng 4Ps, tapos yung mga senior citizens at PWDs. Pero yung tig 45 pesos, since under siya ng Rice for All program, nandun na siya mismo sa term na Rice for All, para sa lahat yan pwedeng makabili kahit hindi ka miyembro ng vulnerable sector, kahit basta kung gusto mong mag-avail nito, pwede kang bumili nitong tig 45 pesos na bigas, Cheryl. At limited lang ba yung dami ng kilo na pwedeng bilhin ba pareho dun sa 29 and sa 45 pesos? Yes, Cheryl, tama ka. Doon sa 29 pesos, sa mga vulnerable sector na mag-a-avail nitong bigas na ito, hanggang 5 kilo lang yung pwede nilang bilhin. At doon naman sa tig 45 pesos, hanggang tig 25 kilos naman yung pwedeng bilhin ng mga gustong mag-avail nga nitong well-milled rice na 45 pesos per kilo, Cheryl. Tuwing kailan na magbebenta ng mas murang bigas at saan pa ito available? Itong tig 45 pesos na bigas, Cheryl, na ibinebenta ngayon bilang bahagi ng Rice for All program ay nasa 4 na Kadiwa stores pa lang. Kabilang itong Bureau of Plant Industry. Pero meron din sila sa may Food Terminal Incorporated sa may Taguig City. Nandyan din ang Portrero sa may Malabon City at sa Caloocan City, particularly sa Liano. Pero sinabi naman ng DA na asahan na madadagdagan pa yung mga Kadiwa stores na magbebenta nitong tig 45 pesos na bigas. Sa ngayon, ang operating schedule nila mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, pwedeng bumili yung mga gustong mag-avail ditong tig 29 at 45 pesos na bigas. At kung gusto naman nilang bumili sa ibang araw, ang schedule nila ay from Thursday to Saturday, Cheryl. Francis, medyo matagal ng sinimulan itong Kadiwa stores. Gaano na ba karami ang Kadiwa stores? Kasi 4 yung nabanggit mo kung saan available itong murang bigas. Yes, Cheryl. Actually, itong tig 29 pesos ay nasa more than 17 Kadiwa stores ang nagbebenta nitong 29 pesos na bigas. At hindi lang yan dito sa Metro Manila, sa mga karatig lugar ng Metro Manila. Halimbawa sa may Laguna, sa Batangas, sa Cavite, meron na rin na ibinebentang tig 29 pesos na bigas. Kanina sinabi din ng DA, halimbawa sa may Antipolo City at sa may ilan pang bahagi ng Cavite, nagbebenta na rin sila, Cheryl, nitong mga
murang bigas para nga mas mapalawak pa yung mga pwedeng maka-avail nitong murang bigas ng Department of Agriculture, Sheryl. Yung mga nabanggit mong Kadiwa stores are all in Luzon. Kamusta naman yung sa Visayas at sa Mindanao? Ito yung sinasabi, Sheryl, ng Department of Agriculture na iginugulong na nila ngayon na mas mapalawak pa yung mga Kadiwa stores at syempre yung pagpapakalat ng murang bigas, especially sa Visayas and Mindanao. At yun yung dapat daw asahan natin sa mga susunod na linggo at buwan dahil doon sa mas malawak at mas komprehensibo ng programa for Kadiwa stores ng Department of Agriculture, Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Kaugnay ng Rice for All program at iba pang issue, makakasama natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hi, Cheryl. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. ASEC, malaking tulong po itong Rice for All program sa mga gustong makatipid, ano? Pero kailan po kaya ito magiging talagang available sa maraming lugar? Katulad po ng sinabi ng aming pong Mobile Journal na hanggang ano lamang po, 4 pa lamang na Kadiwa stores available, yung 45 pesos. Cheryl, yung ating T29, nagsimula din yan sa 3 sites lamang. At ngayon nga, yung ating Rice for All, nagsimula naman tayo sa 4. Yung P29 ngayon, nasa 17 sites na tayo at inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay pupunta na rin tayo ng Visayas at Mindanao. In particular, nakaplano na yung sa Cebu, sa Mindanao ay dito tayo sa Maguindanao and Sulu area. At doon, yun din pong bigas na mabibili, whether 45 pesos po yan or yung pong 29 pesos, nananatiling limitado lamang po yung pwedeng bilhin. Doon sa P29 ay 5 kilo kada isang mamimili at available lang ito sa mga vulnerable sectors natin. Itong Rice for All ay pwede sila makabili hanggang 25 kilos ang bawat mamimili kada araw mula Huwebes hanggang Sabado. So pwede po 5 kilos per day, even yung 29 pesos. Yes. Alright. Maliban po dito, ano pa po, saan po, paano tayo makakasiguro, ASEC, na hindi po mauubusan o magkukulang yung supply po sa ating mga Kadiwa stores para po dito sa Rice for All program at maging na rin po yung 29 pesos? Doon sa 29 pesos, Cheryl, ang source nito yung NFA natin. Makita natin last dry harvest season, nakapamili ang NFA ng record na procurement nila, 3.5 million bags ng palay galing sa ating mga magsasaka. So marami pa rin naman din silang stock ngayon, so hindi tayo nagwo-worry. At marami pa rin silang pondo na pwede nilang ipambili nitong ng palay. At makita rin naman natin na meron ding supply na ibinibigay naman para sa DSWD para sa kanilang calamity and relief efforts. Dito sa Rice for All, tatawag natin dito ang ating mga industry stakeholders sa bigas. At ito ay commercial well-milled rice, yung ibinebenta. At meron din naman na premium at 52 pesos. So ngayon ay maganda yung pagtanggap ng ating mga rice industry stakeholders na mag-participate. So we're expecting doon sa Visayas at Mindanao, meron ding mga stakeholders na taga doon mismo na tutulong para dito sa programa na ito. So nakakasiguro naman po tayo na laging available po ito? Ngayon, dahil nga gusto natin na maayos, itong ginagawa natin na nagsisimula tayo sa 4 hanggang eventually dumadami, part dito yung pagkuha natin ng mga critical information on demand, sa supply, sa logistics, including yung other administrative concerns. Para pag ang target kasi ni Secretary by November talagang malawakan na yung implementasyon nitong P29 at saka nitong ating Rice for All. When you say malawakan, gaano pong kadaming Kadiwa stores po ang target by November? Hindi namin masabi pa yung exact number, pero kagaya ng nabanggit namin, in the next few weeks, we'll be already in Visayas and Mindanao and we'll be covering more and more
Kadiwa sites. At ang maganda dito, marami ring mga lokal na pamahalaan, kagaya nung binanggit ng ating Pangulo, na ini-encourage siya mga provincial governments and local governments to really coordinate with Kadiwa. Sa ngayon, napakadami na po nung gustong sumali rin dito sa Kadiwa natin. At kagaya nitong bagong bukas natin na dalawa, yung sa Santa Rosa at Antipolo City, ay parehas na local governments ito. Ganun din yung sa San Pedro na nung last week ay nagbukas din. Asek, puntahan ko lamang din po yung kumakalat na report na may bird flu outbreak sa Tarlac na una nyo na pong itinanggi. Naimbestigahan na po ba kung saan nagmula itong report na ito? Cheryl, papabulaanan uli namin yan. Kahapon ay may lumabas uli kami na laboratory test results doon sa mga lugar na nasabi na meron daw na outbreak ng avian influenza. At ayon na rin dito sa mga results na natanggap namin kahapon, ay negative lahat ng sample sa avian influenza. At muli ay dinideklara ng Bureau of Animal Industry na wala pong naganap na bird flu outbreak na panibago dito po sa Tarlac. Paghuli na lamang po, Asek, malaking dagok din itong oil spill ngayon sa Bataan na kumalat na rin sa ibang lugar gaya po ng Cavite. Numero 1, apektado po yung mga mangingisda natin. Ano na po ang tulong na maaaring ibigay po ng ating ahensya sa kanila? Una rito, Cheryl, yung ating fuel assistance sa mga mangingisda na naapektuhan nitong oil spill para makapangisda sila away dito sa lugar na meron ng oil spill. Pangalawa ay inaayos na natin yung ating quick response fund para doon sa mga mangingisda rin na magkaroon sila ng either rehab efforts or tinatawag natin na alternative livelihood. Nakikipag-coordinate din ang kagawaran sa DSWD kung may maitulong din ang DSWD sa kanila, yung tinatawag natin na AIC or Assistance for Individuals in Crisis Situation. Kailan po ito maaasahan ng ating mga mangingisda? Kasi it's been a week na wala po silang napapagkakitaan. Yung kumatanda natin, Cheryl, yung mga mangingisda naman, walang nilabas per se ang BIFAR na fishing ban. Ang mga naglabas ng fishing ban ay mga lokal na pamahalaan at saka itong Coast Guard. Yung aming fuel assistance ay naka-standby na to, ready na siya. Kasi ano naman ito tawag dito, existing program natin at meron na itong guidelines. So ang BIFAR ang mamamahala sa release nitong tinatawag natin na fuel assistance. Yung QRF naman, it will take some time dahil meron pa yung procurement. Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po.